Kapag nakita to ng Rain or Shine, siguradong may insulto sila dahil alam nyo ba, nung ipinakita ng SMB coaching staff ang mga players na dapat nilang pag-aralan, parang sa mga mukha ng SMB players, hindi naman sila nababahala. Hinihikaban lang ang mga players ng Ross. Si Junmar kumakain na parang walang nakikita dahil nga naman nakapikit ang mga mata niya habang pinapakita sa BTR yung average points ng bawat isa. Ang gusto ng SMB na pag-aralan din nila yung galaw ng Ross players. Pero kita sa mukha nilang lahat na tumatawa lang at walang kakaba-kaba. Syempre, kakabahan ka pa ba kung established na nga kayo masyado sa liga dahil experience na sila sa mga ganitong sitwasyon. Kung titingnan mong SMB, parang sila pa yung may twice to beat. Of course, dahil din yan sa pagdating ni Benny Boatwright kaya naging kampante lang ng SMB na kakayanin nilang lahat. Si Benny Boatwright nakakuha ngayon ng 50 SPs habang si JJ naman ng Ross 47 SPs lamang. Kung sa shooting parehas na shooter, medyo inconsistent lang si Johnson. Si Boatwright mas batak na din sa playoffs kaysa kay Johnson, isang caliber team ang SMB. Kahit pa sila yung 8 seeded, sa tingin ko, hindi pa rin sila kakayanin ng mga teams na sa itaas dahil kulang sila sa experience maliban na lang siguro sa Ross. Oo naman, at iba na ang Ross ngayon. Kung sa pacing, hindi matatapatan ng SMB ang Ross dahil sila yung pinaka fast-paced style na team sa PBA, which is ito na nga yung kahinaan ng SMB, ang fast-paced dahil marami silang aging players na madaling mapagod sa takbuhan. Sinamantala ito ng Ross para kapag napagod ng ilang SMB players lalo na sa fourth quarter, sila naman ang bumabanat sa mga fast breaks. Ang problema lang ng Ross kapag hindi pumasok ang mga attempts nila. Huwag ding pakasisiguro ang SMB dahil kapag pumapaldo sa shot attempts ang Ross, tapos naka fast pace pa, siguradong mahihirapan ng SMB sa kanila. Hindi na i-intimidate ang Ross sa kahit sinong kalaban. Hindi din sila natatakot sa kung sino ang makakaharap nila, plus may experience na rin sila sa mga ganitong sitwasyon. Kailangan lang ng Ross maging composed hanggang sa dulo kasi yun ang kadalasang problema nila. Kung ako sa Ross, dahil caliber team ang makakaharap nila, dapat pag-ibayunin nilang kanilang shooting, lalo na kung mga kalaban nila isang team na may pinakamaraming shooters. Yun lang naman ang problema ng Ross, yung shooting nila. Lalo pat wala si Felix Limeti. Kung sakaling hindi manalo ang Ross, meron pa silang isang shot dahil sila naka twice to beat. Pero kapag nanalo ang SMB sa first round, siguradong katapusan na ng Ross. Kaya sa unang round pa lang ng laban, dapat tapusin na kasi kapag hindi, mababaliktad talaga yan.